Magandang araw, Malacanang Press Corps. Upang maghatid ng kalinga at ginhawa sa sambayan ng Pilipino at bilang bahagi ng pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang healthcare system sa bansa, ipinag-utos ng Pangulo sa PhilHealth na magpatupad ng general amnesty para sa mga negosyante, private employer at self-employed na hindi na nababayaran ang kanilang kontribusyon sa PhilHealth. Ibig sabihin nito, walang interes na sisingilin sa mga unpaid contributions. Dagdag pa ng Pangulo, bibigyan ng 1 taon ang mga employer at self-employed upang bayaran ang mga kulang na kontribusyon mula July 2013 hanggang December 2024 nang walang dagdag singil sa pamamagitan ng one-time waiver. Layunin ni Pangulong Marcos Jr. na pagaanin ang pasanin sa pagbabayad ng PhilHealth contributions ng mga employer at self-employed upang mas maraming Pilipino ang magkaroon ng maayos na benepisyo sa kalusugan. Nauunawaan ng Pangulo na ramdam ng taong bayan ang 3% na binabayad sa PhilHealth kada buwan. Sa hakbang na ito ng Pangulo, tinatayang humigit kumulang 300,000 beneficiaries ang makikinabang sa amnesty. Kasunod nito, hinihikayat din ng Pangulo ang mga employer na i-update ang lahat ng kanilang impormasyon at irehistro ang mga empleyado sa Yaman ng Kalusugan o YAKAP program ng pamahalaan. Sa ilalim ng YAKAP program ay pwedeng mag-avail ng libreng check-up sa accredited clinics at mga gamot sa mga partner pharmacies. May lab at cancer screening test din sa mga YAKAP clinic. Kahit sino pwedeng sumali sa YAKAP program dahil ang mabuting kalusugan ay karapatan ng bawat Pilipino. Hanapin lamang ang pinakamalapit na YAKAP clinic para makapagparehistro. Ang pangunahing layunin ng Pangulo sa sektor ng pangkalusugan, palawakin ang saklaw ng PhilHealth at bawasan ang pasanin ng mga Pilipino pagdating sa gastusing medikal. Muli, ang nais ni Pangulong Marcos Jr. ay hindi naging sagabal sa gastusin sa ospital ang tuwing magkakasakit ang bawat Pilipino. Utusan ko po ang PhilHealth na magpatupad ng general amnesty para sa mga negosyante, private employer, mga self-employed. Alam naman namin na yung 3% na binabayad para sa PhilHealth medyo na buwan-buwan ay ramdam ng ating mga kababayan. Gagawa tayo ditong taon na ito, 2026, ang tinatawag naming one-time waiver para sa interest ngayong taon 2026. Bibigyan natin mga employer na 1 taon para mabayaran na lahat ng na-miss contributions mula 2013 hanggang 2024. Ito ay makakatulong po sa mga 300,000 na mga benepisyaryo sa Yaman ng Kalusugan o yung ating tinatawag na YAKAP program. Happy New Year po! Sektor ng agrikultura, mas lalo pang palalakasin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Upang mas paunlarin pa ang sektor ng agrikultura na nagbibigay ng pagkain at pangkabuhayan sa mamamayang Pilipino, mahigit 297 billion pesos ang inilaan ni Pangulong Marcos Jr. upang palakasin ang agriculture sector, isulong ang food security at ipamalas ang konkretong suporta sa mga magsasaka at mangingisda. Layunin din itong patatagin ang supply ng pagkain sa bansa. Para kay Pangulong Marcos Jr., nararapat lang na itaguyod ang sektor ng agrikultura dahil ito ang pinagmumulan ng ating makakain. Malaking bahagi ng pondo ay inilaan sa farm-to-market roads dahil kung may maayos na daan, mas mabilis na maibebenta ang mga ani at tumataas ang kita ng mga nasa sektor ng agrikultura. Kasabay nito, pinalalakas din ng Marcos administration ang kabuhayan sa kanayunan sa pamamagitan ng modernisasyon ng supply systems at dagdag suporta sa produksyon. Bukod sa produksyong pang-agrikultura, prioridad din ng Pangulo ang mga agrarian reform beneficiaries
o ARBs sa pamamagitan ng mga programa ng pamahalaan. Dahil para kay Pangulong Marcos Jr., ang lupa ay hindi lang titulo sa papel, kundi para magbunga ng disenteng kabuhayan at makapagbigay ng sapat na pagkain sa hapagkainan. Sa pagsusulong ng sapat na suporta sa ARBs, mas nagiging produktibo ang lupang sakahan at higit sa lahat ay mas maayos at may dignidad ang buhay ng kanilang mga pamilya. Sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., sulit ang bawat sentimo sa pamumuhunan sa sektor ng agrikultura. Ang bawat pisong ilalaan dito ay para sa kinabukasan ng mamamayang Pilipino. Ang mga ito ay alinsunod sa isinusulong na isang pantay-pantay, masagana at mapayapang bagong Pilipinas. Sa puntong ito, makakasama natin sina Department of Agriculture Secretary Francisco Kiko Tio Laurel Jr. at Undersecretary Nina Taduran ng Department of Agrarian Reform. Narito sila upang talakayin ang mga programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sektor ng agrikultura at iba't ibang usapin ukol sa budget ng kani-kanilang ahensya. Magandang umaga po sa inyo. Pwede na po. Good morning to everybody. I would like to begin by expressing our sincere gratitude to, of course, first of all, to our President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., to the Senate and to the House of Representatives for passing a higher 215 billion budget for the Department of Agriculture this 2026. The increased allocation reflects a clear understanding that agriculture is central to food security, rural development, and inclusive economic growth. We are especially thankful for the strong support of our President for expanded palay procurement, the 20 peso rice program. These initiatives strike at the heart of our mandate, ensuring fair and stable prices for our farmers while making rice affordable for the Filipino people. By strengthening government procurement, we reduce farmers' dependence on middlemen and provide them with a more reliable market for their harvest. The 20 peso rice program, meantime, will expand this year to reach as many as 15 million families, equivalent to around 60 million Filipinos. The budget also significantly boosts funding for our farm modernization. These investments are critical to lowering production costs, improving efficiency, and addressing labor constraints. Simply put, this will allow farmers and fisher folks to earn more from the same effort. We also welcome the increased focus on digitalization. Modern data systems and digital platforms will improve transparency, speed up service of delivery, and ensure that government support reaches the right people at the right time. Equally important is the continued investment in infrastructure, irrigation systems, post-harvest facilities, cold storages, farm-to-market roads, and deep water agricultural ports. These projects reduce losses, raise productivity, connect our producers more effectively to markets, and bring greater development to the countryside. The 215 billion budget is not just about spending more. It is about spending smarter to raise incomes, strengthen the agricultural value chain, bring real, lasting development to the countryside. With Congress's support, we are committed to turning this budget into tangible gains for our farmers, fisher folks, and all stakeholders in the Philippine agriculture. Thank you. Maraming salamat po, Yusek. Magandang umaga po. Magandang araw po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga media friends. Sa ngalan po ng aming butihing kalihim, Secretary Conrado M. Estrella III, at sa patuloy po na paggabay ng ating pamahalaan sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa matibay na paninindigan na isulong ang katarungang panlipunan, patuloy po ang pagsusulong ng ating ahensya na mapalakas ang agrarian reform beneficiaries at ang mga programang angkop
sa kanilang hanay at lalong-lalo na po ang patuloy na pagsusulong ng ating ahensya na mapalakas ang ating agrarian reform beneficiaries at mga programa angkop para po matamo ang food security sa bansa, kaakibat ang iba pang mga programa ng Department of Agrarian Reform. Sa pamamagitan po ng mas pinaigting na pamamahagi ng lupa, pagpapalakas ng mga agrarian reform beneficiaries at mas epesyenteng paghahatid ng mga suportang serbisyo, patuloy nating tinutupad ang layunin ng tunay na reforma sa lupa at inklusibong pag-unlad sa kanayunan. Habang hinaharap natin po ang taong 2026, patuloy nating bibigyang prioridad ang ganap na pamamahagi at pagsisiguro ng karapatan sa lupa, pagpapahusay ng mga support services para sa mga benepisyaryo at ang pagpapaunlad ng kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng modernong teknolohiya, sapat na pondo at matibay na ugnayan sa pribado at pampublikong sektor. Ang mga hakbang na ito ay patunay ng ating patuloy na pangako na gawing tunay na instrumento ng pagbabago ang reformang agraryo, isang reformang naglalapit ng kaunlaran at katarungang palipunan para po sa lahat. Sa muli po magandang umaga at maraming salamat po. Para po sa unang katanungan, Clay Pardilla, PTV4. Good morning po, Secretary Laurel. Data from the Bureau of Plant Industry show that around 3.3 million metric tons of imported rice entered the country in 2025, down from 4.8 million metric tons in 2024. Is this decline expected po to continue at magiging less dependent po tayo sa imported rice this 2026? Ang projected rice importations natin for this year, assuming our production remains the same as of last year, is 3.6 million tons minimum and maybe maximum of 3.8 million tons because of course our population is increasing. So, but that's the basic plan, yes. Sir, may new tariff po effective January 16. How will this affect the prices of rice in the market for both local and imported? Sa ngayon, yes, 20% ang taripa na basically na-approve ng Council for January 16 implementation. Ang MSRP natin for now sa imported rice is 43 pesos. But then alam naman natin na nag-devalue tayo yesterday, no, to 59.33. Then kung ganyan pa rin ang exchange rate by January 16 and plus a 20 peso 25% increase in malamang mag-issue tayo ng new MSRP na 45 pesos per kilo to address the reality. Thank you. Sorry, sir, this new MSRP is expected to implement when po? January 16. 16 din pa. But of course, we will only declare the final number by January 15. Depende sa exchange rate, depende sa international prices. Thank you. Thank you. Sunod na katanungan, Chloe Hufana, Business World. Good morning po. With global rice prices around $360 per metric ton, the flexible rice tariff this year is expected to be set about 20%, as you said, raising concerns about low revenue collections. A CPBRD report warned that this may fall short of the 30 billion annual requirement for the Rice Competitiveness Enhancement Fund, with any gap to be covered by the GAA. So how is the government planning to manage potential revenue gaps to ensure the RCEF remains fully funded without crowding out other regular programs? I'd just like to clarify some figures. No? Yung $370 na nabanggit ninyo, that is the posted prices of rice, generic pricing sa mga website. But the actual price na binibili ng ating mga importers at the moment of the higher quality 5% broken at tinatawag na DT8 is 425 to 440 para lang at least we're aligned. But hindi mali yung figure mo, but it's just a different type of rice we're really buying. As far as yung revenue collections are concerned, or for the RCEF,
nalagay sa aming budget sa GAA ang 30 billion, minimum guaranteed fund nga for RCEF. So safe ang RCEF even though bumaba man ng taripa or tumaas, at least yung RCEF fund natin will have 30 billion this year. So this won't compete, sir, with other projects of the... No, it is specifically for RCEF. Thank you, sir. Salamat. Sunod na tanong, Ann Soberano, Bombo Radio. Thank you. Sec, good morning. Hindi pa rin po nawawala yung pangamba na posibleng sumirit na naman po ang presyo ng bigas ngayong taon. Sec, ano ang konkretong plano ng Department of Agriculture para pababain at patatagin pa ang presyo ng bigas? Meron tayong 20 peso rice, no? Yung 20 bigas meron na. And next week, January 13, we will officially launch it provincial-wide, no, sa Pangasinan. So I'm inviting everybody to join in Pangasinan January 13. Then tuloy-tuloy na yan. Every week magbubukas na tayo ng probinsya. So we intend to cater to, as I mentioned kanina, 15 million families or 60 million Filipinos. Dapat makompleto namin yan by end of this year. That will actually, of course, may limit naman yan na 10 kilos per household per month lang, ano, dun for the general public. That will help ease yung inflation, no, sa bigas, and help control yung presyo ng bigas, no, dahil meron portion na mabibili ng ating mga mamimili na mas mura. So that is one. The other one is sa ngayon halos puno pa rin lahat ng NFA stock warehouses natin, but of course we intend to move that out before the harvest season because of the 20 peso na bigas. At pagdating naman ng mid-February, umpisa na ulit yung harvest season this year. So kasagsagan yan is March, April. So ang importante lang maayos yung presyo ng ating palay. Yan ang gusto ng ating Pangulo sa ating mga farmer. Then we should be okay. Wala tayong masyadong issues sa supply and sa presyo ng bigas. Follow up lang din, Sec. Mayroon din po bang pangmatagalang plano ang ahensya para sa food security po, at paano po babalansehin ang importasyon at local production sa bigas? Thank you. Very critical dyan yung ating digitalization, and I'm happy to say na yung command center ng DA is to be completed this month na, and we are populating already. So we have very robust data, no? Of course, we are also using PSA data and our own data, and with the right data, I think we will be able to manage things properly. As already mentioned, na-identify na natin na we should not over-import rice para nga ang palay natin sa farmer ay secure. So na-identify na natin na 3.6 million na kailangan natin na imported, no? Sa manok naman, bagsak ang presyo ng manok dahil nag-overproduction tayo. Nakikita na natin yung figures. Baboy naman, kulang tayo ng 6 million head. So technically, but may import substitution naman ng tayo temporary while we're dealing with ASF. Ang good news nga natin is meron tayong 2 mega cold storages na matatayo this year that will help us have buffer stocks also for vegetables and meats na first time in a long time, no, since FTI 1970s, no. The first one hopefully will be completed this February in Pili, Kamsur, and another one in Taguig, a 5,000 ton capacity plant in Taguig by November or December this year, among others, no. At marami pa tayong modular na ikakabit from itong starting February hanggang end of this year that will help the food systems of our country in order para makapag-stock tayo na maayos. Sunod na tanong, Junel Maribohok, UNTV. Good morning po to Yusek Taduran. Mga ilang ektarya ng lupa pa po ang dapat na maipamahagi sa mga magsasaka po natin? Okay. As for the figures po, we have 2 million pa, more than 2 million po yung universe na tinatawag na universe. In fact, tuloy-tuloy po yung ating pamamahagi ng lupa. The last one was last December 29 with Secretary Conrado Estrella sa Cagayan de Oro po ito. And by Sunday po ata kasama pa si Secretary Laurel. At nung last year,
may mga times na actually more than 10 yung distribution na ginawa namin nakasama si President mismo, si President Bongbong Marcos Jr. na nag-ikot po talaga sa buong Pilipinas up to Mindanao para po sa pamamahagi. And as for yung exact figure po, we will provide you with that. Pero yun nga po, ang mandato po kasi ng Department of Agrarian Reform, ang bilin po sa amin is hindi lang talaga nagtatapos sa pamamahagi ng lupa. We wanted to empower yung ating mga agrarian reform beneficiaries na hindi lang porke binigyan nyo sila ng lupa, dun po nagtatapos. We want them to empower na kailangan mong bigyan ng support services. Ano po yung mga support services? Andyan po yung farm machineries and equipment, andyan po yung post-harvest facilities, at iba pa pong mga agri-credit na pwede nating matulong sa ating mga magsasaka. Pero yung mga natitira mo, dapat na maipamahagi, kakayanin po ito na matapos bago... Yun po talaga ang commitment ng Department of Agrarian Reform sa leadership po ng ni Secretary Coronado M. Estrella III. At syempre, yun din po ang ano sa atin, ang mandato sa amin na talagang by end of 2028 ni BBM, kailangan pong matapos na maipamahagi po itong mga lupang ito para sa ating mga beneficiaries. Maraming salamat po. Thank you po. Follow-up question, Aileen Taliping Abante. Yusek, good morning. Good morning. Na yung nabigyan po ba ng lupa, nasusubaybayan nyo pa po ba yun? Kasi hindi natin maalis, baka minsan magigipit na ibebenta. Pwede ba yun? Actually, magandang tanong po talaga yan dahil meron po tayong batas na within 10 years, hindi nila yan pwedeng isangla, hindi nila pwedeng ibenta yung ipinamahagi sa kanilang lupa. But, syempre, hindi mo talaga maiwasan, inevitable yan na merong hindi pa man na ipamamahagi sa kanila talaga yung titulo na isangla na pala, na ipamigay na. Pero in our case, namomonitor po yan kasi meron po kami especially sa support services namin at saka yung mga maro. Meron po kaming bawat yung sa municipal for the monitoring na bawal po talagang ibenta yan. Kasi lahat po silang nagmamay-ari ng lupa. May taga-monitor kami to make sure na yan po ay kino-cultivate nila ng maayos, hindi nakatiwangwang lang yung lupang ipinamahagi sa kanila. Kaya nga ang under po the leadership of Secretary Estrella, gusto niya ma-empowered na hindi lang ako basta magsasaka, isa rin ako negosyante. Kaya andun po yung support na ibinibigay ng DAR para sa kanila. Lahat ng support services, andyan yung FMEs, farm machineries and equipment, post-harvest facilities, yung agri-credit para kung may mga kalamidad, makakabangon sila. So andyan po yung mga agencies din na katuwang natin, andyan yung Land Bank, andyan din po yung LRA para nga sa patuloy natin na pagbibigay ng titulo. So buti na lang andyan po yung mga katuwang na, and of course ang DA, kami po ang nagtutulungan para nga mas ma-empowered pa yung ating mga magsasaka. Thank you. Thank you. Follow-up question po, Ira Panganiban, Radyo Bandito. Hi, Nina. Hi, good morning. Yusek. I was just wondering, ilang hektarya per beneficiary ang binibigay natin? How big? 3 hectares po talaga yung tawag nito, yung maximum na pwede mong ibigay sa ARBs. At ang kagandahan ngayon, yung sa, because meron na nga tayong tinatawag na gender and development, yung sa titulo, kasama na yung spouse. Di ba before, yung kung sino lang talaga yung beneficiary, halimbawa si Mr. Juan de la Cruz, kung yung spouse kasama na dun sa ipinamamahagi namin, halimbawa Mr. Juan de la Cruz and Mr. Juana de la Cruz. So yun ang kagandahan dun sa titulong binibigay. Kasi hindi na siya mother title, may individual titling na. Kaya kumbaga, kung ikaw ang isang farmer, magiging proud ka na akin na talaga itong lupang ipinamahagi ng gobyerno. See, I'm going to go to the economic aspect of this. 3 hectares, if you compute all of the expenses and the revenues that a farmer will get from planting and harvesting,
most cases, I think about more than 50% of the time, mas malaki yung ginagastos to plant than to harvest. Is there anything we are doing to offset this? Kasi lugi eh, di ba? Binigyan mo ng 3 hectares, pagkatapos yung bigyan ng 3 hectares, nagtanim sila, pero in the end, abonado pa sila, lugi pa sila. Maganda po yung tanong nyo kasi kaya nga po dyan pumapasok yung support services na ina-address na natin yung problemang 3 hectares, enough ba yon para sa kanilang sinasaka? Especially kung palay, tapos binagyo pa. Doon na kami pumapasok, di ba, Secretary Laurel, na andun na nga po yung support services. Andyan yung agri-credit para tulungan silang makabangon just in case kapos, kulang, tapos kung may drought pa, di ba, I think 2 years ago or last year na meron tayong tag-araw talaga na walang ulan at all. So, doon na po pumapasok yung mga tulong namin na ibinibigay to empower them, and yung mga trainings and seminars, lahat na pwede naming ibigay para sa kanila. Is there a global or something, a national standard kung ano yung minimum amount of size of property na that will talagang be optimum, na okay siya kung ano man yung itanim at kung ano man yung gastusin, pagkatapos nila magtanim at gumastos, pag-ani at pagbenta, siguradong may kikitain sila. What do we have one figure for that? Ako na lang siguro sasagot na, no? Basically, siyempre mas maganda, mas malaki yung lupa, no? But kung akong tatanungin nyo, half hectare siguro dapat minimum yun, no? 1 hectare is okay. It really depends kung ano ho itatanim natin. Katulad ng may nagsuggest sa amin, gawa tayo ng programa for malunggay. Nung kinumpute ko, kung kikitain lang ng farmer per year, 50,000 pesos or 4,000 naman, wag na. Diba? Pero ngayon, meron kaming proyekto. Ang sili ho, ngayon, 600 pesos, 500 pesos sa palengke. So ngayon, kinumpute namin kahapon, pwedeng kumita yung 1 hektarya ng 200,000 a year. Ayun ang tatanim natin. Munggo, ganun din. Kanina na-compute namin ang munggo. Sa 1 hectare, yield niya 1.4 tons, basta full protocol lang. Pwede siyang kumita ng mga 120,000 a year, no, sa hektarya. In between doon, siyempre, pwede pa siyang magtrabaho ng iba. So, it's technically, maglalabas na ho ang DA together with DAR ng menu na kung anong dapat nila itanim at this time. Kasi ito yung kulang sa merkado, ito yung mataas ang presyo. Para ho ma-address din natin kung ano yung matataas sa mga palengke natin na kailangan natin pababain. Thank you. And if I may add also, may mga success stories po kami, maikwento ko lang. Meron na kaming pinuntahan sa Benguet. There are 13,000 farmers. Meron kasing cooperative na. So, kumbaga nagsama-sama na sila. So, they are earning para more than 1 billion. That was last year. Kasi high-value crops, yung mga tinatanim nila, especially sa Benguet. Di ba mga mga high-value crops. Kaya talagang gusto na nga nilang gawin din na agritourism. So yung mga gano'n na pag nagtulong-tulong yung cooperative, kaya nga pinapalakas din namin, isa rin po sa mandato ng DAR is palakasin din yung mga ARBOS, yung Agrarian Reform Beneficiaries Organizations, at saka yung ARC namin, Agrarian Reform Communities, para mas magkakatulungan sila. Follow-up question, Maricel Lili, TV5. Hi, good morning. Just a quick follow-up lang. You mentioned earlier na merong mga beneficiaries na hindi pa nabibigay yung lupa na kasangla na. So, what will happen to those beneficiaries kapag hindi nila na-honor yung 10 years? Actually, may mga sa namin, yung sa legal namin is binabawi. May mga instances na babawiin sa'yo, meaning to say, hindi ka pala capable to be a landowner under the Agrarian Reform Beneficiaries. Kaya may mga instances na kami, wala lang sa akin yung data, pero we can provide you with the data if you want, yun sa mga ownership na binawi ng DAR because naibenta nila or isinangla. Yan.
Sorry, I understand you don't have the exact number, but at least do we have the estimate to as how many beneficiaries yung nabawian? As of now, Okay. I don't have the data. Thank you, Ms. Maricel, pero I can provide you with that. Apa. Thank you, Yusek. Thank you. Another follow-up, Eden Santos, Net25. Yusek, regarding, hi po, yung sa mga, may program po ang DAR about dun sa mga gumagraduate po ng agriculture, tama pa ba yung binibigyan ng lupa? Tuloy-tuloy pa rin po ba iyon para encourage yung ating mga estudyante na into farming? Opo. Actually, as of now, may mga scholars kami. Mismong si Secretary Estrella, meron po siyang mga scholars na binibigay dun sa mga eligible. Yung mga willing talagang pasukin ang agrikultura kasi as of now, di ba, Sec? Medyo yung iba ayaw na into farming kasi nga with the situation. But because gusto namin palakasin yung suporta talaga na dapat ibigay para sa mga, especially yung gustong pasukin. Kaya nga meron tayong farm business school, meron tayong binibigay sa kanilang trainings and seminars para talaga tuloy-tuloy, hindi mawala yung ating mga beneficiaryo na talagang for our food security. Ilan na po yung mga nabigyan to kung meron tayong datos at ilang hektarya po ng lupa yung ibinibigay natin sa kanila? 3 hectares din po ba, kagaya sa mga ARBs? Yes, pero yung data we will provide you para talagang accurate yung maibibigay naming data. Kay Sec Laurel po, Happy New Year. Ang La Nina po ay umiiral pa rin hanggang first quarter ng 2026 at ang La Nina naman po ay mararanasan natin bago yung simula ng summer sa taong ito. Sa malaking bulk po ng budget ay binigay ng Pangulo para po sa sektor ng agrikultura, ilang portion po noon ang ilalaan natin para sa pagtugon po sa La Nina at El Nino? Well, definitely the budget, as far as the 297 na nabanggit, major role to address El Nino and La Nina would be sa NIA, di ba? And their budget is quite reasonable naman, so that should help. As far as the DA is concerned, marami kaming, hindi naman maraming budget, but meron nadagdagan yung budget namin for greenhouses. So that will address yung heavy rain and possible slight drought, no? So we need more of this. Ang tawag ko dito is white revolution, and ang full scale nito actually 2027 eh. We need more of this controlled atmosphere na greenhouses na tawag in order to be able to produce even through heavy rainfall or through lack of water naman. So yun ang kailangan natin i-develop. Ang Korea ho, 50,000 hectares ang kanilang greenhouse area, 'di ba, to serve the country. Tayo ho 500 hectares pa lang. So that is the solution, long-term solution natin is yung greenhouse which we call white revolution, parang gano'n. Sa mga magsasaka po natin, ano po yung mga measures or tulong na maibibigay po natin sa kanila para hindi po sila masyadong maapektuhan ng La Nina or El Nino? Well, this year naman ang weather projections na nakita natin ay hindi naman drastic yung La Nina and El Nino. It's supposedly mild eh. So I think medyo maayos pa rin. Ang tinatakot ko lang sa talaga for like last year and this year yung bagyo eh. But yung La Nina, El Nino this year, I'm quite comfortable na it should not affect too much. Another follow-up, Ivan Mayrina, GMA 7. Secretary Laurel, sir, October 2025, lumabas yung EO on floor prices sa pagbili ng palay sa ating mga magsasaka.
17 pesos ang wet, 30 up to 30 pesos yata yung dry. Pero ang reality ho sa ground ng mga magsasaka natin, they sell their harvest for much lower than that. At isa po sa mga sinasabi nilang dahilan ay dahil kulang na raw wala nang paglagyan sa mga warehouse ng NFA. Is there anything in the bigger budget this year that is going to fix that? Yung sa presyo ng palay, the latest price update that I got yesterday for last week of December, ang presyo ho ng palay natin is minimum of 17, maximum of 27. So ayos ho ang presyo ng palay natin nung December, ayos na. Because inipit ho natin yung importation. It's supply and demand eh. Diba? We were able to go by and okay naman tayo with only 3.3 million tons na in-import. Unlike noong 2024, na 4.8 million tons. So it's clear na over-importation ang naging problema kaya nagkaganyan ng palay. Latest update din from the industry naman, we've talked to them December 23 ho, Christmas, nag-meeting kami ng buong rice industry from millers, traders. Na-reset ho natin because pinastop ng ating Pangulo, tama ho maganda ho yung desisyon nating Pangulo at in-stop yung importation para umangat yung palay prices. And na-clear out ngayon lahat ng local stocks natin. At pati NFA stocks na bawasan na rin. So basically, for this coming harvest season, yung local industry natin ay gutom at willing to buy and pati ang NFA natin will have enough space ngayon to buy continuously from our farmers. So, iba ho sitwasyon this year. Mas confident ho tayo na mas ma-address natin ang sitwasyon. Another, madalas ho lumalabas sa mga balita every year yung may mga tinatapong mga gulay dahil hindi mabili. Ito hong logistics concerns natin sa agriculture sector natin. Again, with the bigger budget, how are we going to fix these issues? Well, I'm happy to announce and thank the President and of course both Senate and Congress na nabigyan tayo ng maayos at malaking budget for yung ating food hub. Yun ho talaga ang kailangan natin. So, 2.4 billion yung nabigay sa atin sa food hub. So, gagastusin ho natin yan sa Clark. Malaki dyan yung Clark. No? I think 2.6 yata. So, correct me na lang of sa Clark, 2 billion ang probably lalagay natin sa Clark for a food hub. So lahat ngayon ng Northern Luzon na produkto, even around Clark, doon na ibabagsak. So doon ready market yun. Hopefully, by first quarter of next year, operational yun. Meron tayo food hub sa Manolo Fortich. We will put 500 million pesos yun. It's a 40-hectare lot na magkakaroon ng grain terminal tsaka cold storage sa Manolo Fortich, Bukidnon. No? Pangatlo is Pili Kamsur. 500 million lalagay namin sa Pili Kamsur. Kasi nandun na yung mega cold storage natin matatapos ng February sa Kamsur. Then yung food hub itatabi sa kanya. So doon ang puntahan So parang kung any excess ngayon ng produkto ng ating farmers na within striking distance ng mga food hubs na yun, doon na dadalhin. At nandun na yung mga customer, nandun na yung cold storage, nandun na yung, pati yung mga kailangan nila na fertilizer, na pabalik sa kanila, nandun na para one-stop shop. So, yun ho, isang pinakamagandang magiging resulta ng budget na binigay sa amin this year to address that concern. Thank you. Salamat. Last two questions, Ms. Vance Fernandez. Please file. To any of the spokesperson there, sir or ma'am, may batas ba tayong dapat sundin dun sa mga kasama o magsasaka na hindi sumusunod sa nagmay-ari na hindi nagbibigay ng buwis? Let's say, for almost 5 years, hindi sila nagbibigay ng kanilang, yung share para doon sa nagmay-ari ng lupa. May batas ba tayong dapat sundin dito o anong dapat gawin? In my opinion, I think that is a private transaction. No? I'm not actually hindi ako masyadong familiar dun sa cases na gano'n. I'm sure na nangyayari yun, pero wala naman nakakarating sa amin na nagpapatulong for those issues as of the moment. So, I really cannot comment other than that. Yeah. Yes, sir.
Regarding dito sa mga iba, wala hong patubig, do you coordinate with NIA? Ayun sa patubig, ang problema natin sa patubig ay talagang napabayaan ho yun ng so many other administrations, no? We still need to irrigate 1.2 million hectares. And it takes money, no? Pera. So assuming nilang 1 million per hectare ang ano niyan, that's 1.2 trillion pesos. If I'm hoping, no, in the future budget natin 27, 28, 29, 30, kumalagyan lang ng tig to 200 billion a year yan, no? In 5 years, 6 years, irrigated na tayo, and ang laking boost yan sa ating production ng lahat ng halaman ang kailangan natin, no? Para sa ating food security. Thank you. Para po sa last question, Samuel Medinilla, Business Mirror. Good morning po. I-ask ko lang po, last year nag-declare po yung DA ng food emergency to allow for the implementation ng 20 peso per kilo na rice program. Na-mention po nila earlier na medyo yung stocks ngayon, yung mga warehouse natin na clear na dahil nga nag-stop ng importation last year. Kailangan pa rin po ba ng DA to declare a food emergency this year to implement yung 20 pesos per kilo program? Well, sa ngayon hindi pa nalilift actually yung if I'm not mistaken, no, I may be corrected on this, but from what I understand, hindi pa nalilift yun eh. So it is still active. That's why kaya tuloy-tuloy pa rin yung programa. Then yung nabanggit ko kanina na empty na yung mga warehouses, is yung sa private sector yun. Yung sa NFA warehouses, I think we're still 80% full. But of course, with the rollout, the mass rollout ng 20 peso rice natin, we expect that volume of laman ng ating NFA warehouse to go down mabilis. But then yun nga, papasok ng harvest season, then tamang-tama, may capacity na ulit ang NFA to buy a lot of palay from our farmers at the right price. Thank you. Maraming salamat po, Yusek. That's the last question na po. Follow-up lang po. Sir, magkano po yung budget natin para po dun sa BBM rice this year at saka kung gaano to compared to last year? Last year, ang ginagamit namin pera last year for the 20 peso rice was 5 billion pesos. Pero ang nagastos namin dun is 700 million lang eh. Because of hindi ganun kadali i-implement nga, we took us 6 months to lay the groundwork. This year, nadagdagan kami ng 10 billion. So, ang more or less ang operating budget namin for this year, cash on hand, if you might say so, would be 14 billion plus, no, for this program. And it will be spent wisely, and it will definitely benefit a lot of Filipinos, no. Last follow-up po, Let Narciso po. Secretary, DA po mismo ang proponent ng farm-to-market roads na pinondohan ngayong taon. Tama po. May sinasabi po kasi ang isang civil society group na hindi raw properly costed yung karamihan sa FMRs dahil may mga proyekto na pare-pareho pa rin ang halaga. Ano po masasabi niyo? Well, depends yan, no? Are we talking about before or now na kami mag-implement? Ngayon po. Definitely, I can guarantee kung sino man yung nagsasabi nun na properly costed to. Meron na akong bagong costing. I have consulted the private sector on this, and we will have a meeting with the most reputable construction companies by next week, para papakita namin sa kanila yung aming figures. Diba? At siyempre, everybody can comment, and you can join, of course. Everybody can join. Para nga ma-establish namin yung tamang costing ng farm-to-market road na tigikita ang contractor, pero wala nang sobra para kung kanino man. Diba? Yun po yung issue dati, yung overpriced. So, base po doon sa naging costing ninyo ngayon, kumpara doon sa mga dating proyekto, bumababa yung halaga? Well, ang initial lumalabas sa amin
figure, no, na pipresent namin sa mga construction companies nga, nasa, including VAT ito, VAT inclusive, nasa 14.5 million per kilometer with VAT na yan, with the canal pa, with the canal. Ang dating costing ng DPWH na previous dividend, hindi yung ngayon, of course, no, was 18 million. Ano na lang po yung assurance sa publiko na hindi ito matutulad doon sa flood control projects? Well, unang-una, pangalan ko ho at pangalan ng ating Pangulo naka ano dito. At ang ating Pangulo ay talagang malinaw ang direktiba sa amin lahat. Keep it clean, do it fast. No? At this will be very transparent. Meron na ho kaming FMR Watch na we will present to the Agribit media ng DA, I think next week. You're free to join para makita nyo na interactive to na pati netizens, mga taong bayan, and with civil society. Actually, as of today, nagmi-meet ngayon sa office namin yung civil society groups that are willing to sign a MOA with them to help us monitor this. No? It will be so transparent na every single Filipino can actually go to this portal and see what is happening to every single road na ginagawa. You know, thank you. Maraming salamat po. Yun ang huling katanungan ni Sec. Claire. Gusto ko lang pong dagdagan yung katanungan, or rather, sagot, doon sa question ni Ma'am Vance. Kapag ka po hindi nakapagbayad ng buwis ang isang tenant, isang farmer, sa landowner, they can go to DARAB. Isa po ito sa grounds para po ma-terminate yung landowner farmer tenancy agreement. Kumbaga po, pagka po ang usapin ay tungkol sa labor, normally po leaning po talaga sa mga employees. Pero ito naman po ay babase sa tamang dahilan. So kung ito po ang dahilan na 5 years na hindi nagbabayad ng buwis o ng rental o yung mga production, hindi nagsishare sa landowner, they can go to DARAB and file a case to terminate the contract or the tenancy agreement. Opo. Okay. Ma'am, may tanong lang po ako kasi habang ako'y nakikinig. Alam po natin na ang pangunahing kagustuhan at adhikain ng Pangulo ay makapagbigay ng lupa para sa ating mga farmers. Hindi lang para sa titulo, kung hindi sabi niyo nga po, ay makapagbigay ng magandang buhay sa mga magsasaka at sapat na pagkain sa pagkainan. Ang tanong po natin, namomonitor po ba kaya ng DAR yung mga nang aabuso at nang laland grab na mga lupain ng mga farmers? May mga issue po dito. Isa dito ay yung di umanong land grabbing sa Bataan. Ito po ba'y namomonitor ng DAR? Ma'am Yusek, opo. Meron po kaming, katulad nga po nung nabanggit nyo, meron kaming yung division ng BLAD, yung Bureau of Land Acquisition Division. Sila po yung nagmo-monitor niyan at may mga reklamo rin pong mga nakakarating sa amin na yun nga po. And they're also aware. In fact, hindi lang po dito sa Bataan, may mga iba pa pong malalaki talagang... Like Ilocos Sur? At iba pa pong mga lugar without mentioning kung ano pong particular na lugar. Yung mga nabibiktima po ng mga land grabbers, maaari pong pumunta sa inyong sa opisina po ninyo. Opo, sa BLAD po. Ayun po. And namomonitor din po ba ng DAR yung mga lupa na instead na gawing sakahan, nangyayari po, nagiging golf course na at saka subdivision? Yun po, Ma'am Yusek, opo. In fact, ongoing po, marami pong ongoing cases na meron, kaya lang po hindi natin pwedeng pag-usapan. Opo. Sinasabi ko na para alam niyo po. naman po, opo. Hindi, para Pero po meron po talaga, alam naman natin yon. para yung ibang mga farmers ay hindi naman mawalan ng pag-asa dahil meron tamang ahensya na dapat puntahan at hindi naman po bingi sa kanilang mga hinaing. Opo. At in fact, ang ating mahal na kalihim, sabi ko nga po sa inyo, yung mga gustong lumapit, open na open po, welcome po silang lahat. At meron po kaming complaint desk sa opisina, sa DAR po, para po lahat ng concerns ninyo ma-address po namin. Yan. Maraming salamat. So sa mga nakikinig ngayon at nanonood, nakita niyo po ang programa at mga accomplishments po ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. doon sa mga hindi nakakakita ng mga ito.
manood lamang at makinig sa news at laging sumubaybay sa ating press briefing. Maraming salamat, Secretary Tio Laurel Jr. and Ma'am Nina Taduran. Maraming salamat po. Okay na po. Thank you. Kakatense. Happy New Year. 33. We will provide all the Last year was 23. ano po sa akin? 23 last year. As long as it is shovel ready, we will finish it this year. Ang problema lang yung shovel readiness. Hindi naman ganun ito. It's not rocket science. Thank you so much. Thank you po. Maraming salamat. Bumagsak na Pigatan Bridge sa Cagayan, inspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. Kaninang umaga lang ay tumungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Cagayan upang suriin ang bumagsak na Pigatan Bridge. Matatandaang nasira ang tulay noong October 6 ng nakaraang taon dahil sa overloading na siya namang nagdulot na matinding abala sa kabuhayan ng mga residente sa rehiyon. Kaya naman inaksyonan ito agad ng pamahalaan. Mabilis na nakapaglatag ng mga alternatibong ruta para magtuloy-tuloy ang biyahe sa lugar at nagtayo rin ng detour bridge upang gawing pansamantalang daanan habang ginagawa ang tulay na ipapalit sa Pigatan Bridge. Nagbigay naman ng direktiba si Pangulong Marcos Jr. sa DPWH. Tiyakin na tama ang disenyo at maayos ang paggawa ng bagong tulay. At siguruhing ligtas, matibay at naaayon sa engineering standards ang ipapalit na tulay. Tumungo rin si Pangulong Marcos Jr. sa Camalaniugan Bridge upang opisyal na itong buksan sa publiko. Ang tulay na ito ay inaasahang magbibigay ginhawa sa mga residente sa lugar, lalo pat pinagdurugtong nito ang bayan ng Apari at Camalaniugan. Ang dating 1 oras na biyahe ay magiging 20 minuto na lang dahil kapag mas mabilis ang biyahe, mas maginhawa sa mga motorista at mas mabilis din ang daloy ng pag-asenso. For many of the other bridge projects that we will be seeing around the country. What a wonderful day. We are opening the Camalaniugan Bridge. Just take nina kaday kaya ako. At bago tayo magtapos, nakatakdang umalis patungong United Arab Emirates si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa darating na Lunes, ika-12 ng Enero. Ang working visit ni Pangulong Marcos Jr. ay para sa Abu Dhabi Sustainability Week kung saan tatalakayin ang mga hakbang upang isulong ang global sustainability. Ito'y buhat sa paanyaya ng kagalang-galang na Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ng United Arab Emirates. Makakasama ng Pangulo ang iba pang heads of state and government ng iba't ibang bansa sa pagtalakay ng mga issue patungkol sa enerhiya, tubig, usaping pinansyal, pagkain at kalikasan. Maliban dito, nakatakda ring daluhan ni Pangulong Marcos Jr. ang paglagda sa 2 mahalagang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at United Arab Emirates. Una ay ang Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA at ang Memorandum of Understanding on Defense Cooperation. Ang CEPA ang kauna-unahang free trade agreement ng Pilipinas sa isang bansa mula sa Middle East na naglalayong palawakin ang market access ng ating bayan sa gitnang silangan. Samantala, ang Defense Cooperation Memorandum naman ay siyang magsisilbing matatag na pundasyong pakikipagtulungan sa UAE para paunlarin ang defense technologies ng ating bansa. Buo ang paniniwala ni Pangulong Marcos Jr. na magiging makabuluhan at kapaki-pakinabang para sa sambayan ng Pilipino ang kanyang papalapit na pagbisita sa Abu Dhabi.
At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.